Handang maglaan ng 18 bilyong pisong pondo ang gobyerno para tustusan ang programang 20 pesos kada kilong bigas sa 2026. Ang tanong, pwede bang makinabang dito ang lahat ng Pilipino? Narito ang aking unang balita. Sa unang 10 araw ng pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos, abot na raw sa halos 10,000 tao ang nakinabang dito. Sila mga kabilang sa vulnerable sector tulad ng senior citizen, PWD at mga benepisyaryo ng 4Ps. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya itong tustusan hanggang sa katapusan ng kanyang termino sa 2028. Watch me sustain it. Para maibenta ng 20 pesos kada kilo, bilyong pisong halaga ng subsidiya ang inilaan ng gobyerno para riyan ayon sa Department of Agriculture. Para sa subsidy ngayong taon is 5 billion. 5 billion. Ang nire-request next year is 18 billion. Ang 20 pesos na bigas ay binibenta sa mga LGU. 33 pesos ang aktual na presyo sa NFA. Ang 13 pesos sa kulang kapag ibinenta ito ng 20. Paghahatian ng national government sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI na sasagutin ng 650. 650 din ang sagot naman ng lokal na pamahalaan. Para naman sa mga ibinibenta sa mga kadiwa store, bahagyang mas mababa ang bili ng FTI mula sa NFA, 29 pesos kada kilo. Pinupunan din ng FTI ang 9 pesos na kulang. Kung yan ay regular na sa LGU, ang hatian niya ay 650 kasi ang bili mo sa NFA ay 33. Okay. Tapos ibebenta mo ng 20 pesos. So, pero bukod pa yung operating cost ni FTI. So si FTI is shouldering more than 650 of course. Sa kabuuan ay may 664 na mga kadiwa na sa buong bansa kung saan mabibili ang murang bigas. Patuloy pa raw itong daragdagan hanggang sa maabot ang target na 60 milyong Pilipinong makikinabang nito. Kasunod ng mga vulnerable sector, sisimulan na rin ngayong buwan ang pagbebenta ng benting bigas sa tinatayang 120,000 na minimum wage earner sa buong bansa. May listahan na raw ang DOLE na mga kumpanyang lalahok sa programa na sila makikipag-ugnayan sa FTI at sila rin kukuha ng supply mula sa NFA warehouses para sa kanilang mga empleyado. Rekta na sila doon sa company nila, which is the better option. Kasi nga kung pipila pa sila sa Kadiwa, paano malalaman ni Kadiwa na sila ay minimum wage earner? Nauna rito, inanunsyo rin ng DSWD na susuplayan ng murang bigas ang mga lugar kung saan gumugulong ang kanilang walang gutom program. Ayon sa DA, sapat ang supply ng bigas sa ngayon at may kabuang 8 milyong kaba ng bigas ang handang ibenta para sa programang Benting Bigas. Posible kayang kalaunan ay mabili na ito ng lahat ng Pilipino? It cannot happen kasi maapektuhan yan yung industriya talaga ng bigas. Hindi pwedeng lahat. The target after this ay yung mga yung mga areas na mataas ang poverty incidence. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.